Ah, sino na naman ang babaeng yan? Nay naman, anong na naman? Biro lang. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ako po si Sylvia, Lola. Anong lola? Nanay ko yan. Nanay mo yan? Oo. Matanda na kasing nagkaanak si nanay, 41. Ako, 25 na ngayon kaya parang lola kung titignan. Pero magnanay kami. Talaga? Nako, kapag nakita mo yung mama ko, baka akalain mo magkapatid lang kami. Ha? Ilan taon na ba yung nanay mo? 48. 48? Oo, maayos yun sa katawan. Marami nga nagkakagusto dun eh. Nay, siya nga pala. Kaya ako pinakilala sa iyo si Sylvia. Magpapaalam sana kami. At pupunta kami ng Aklan. Ang layo naman nun. Aklan? May aswang doon. Naku, wala po. Iha, nung ako'y dalaga pa, minsan din akong napadpad dyan sa Aklan. At hindi ko makakalimutan ang naging karanasan ko dyan. Baka po noon yun. Wala na po siguro ngayon. 1991 pa lang, iha. Imposibleng wala. Sabi ng nakausap kong albularyo na nagpagaling sa akin. Pag dumating ang 2000, diyan pa lang sila unti-unting mawawala. Bakit, Nay? Ano bang nangyari sa inyo sa Aklan? Nako, montik na rin akong maging aswang. Pinakain ba naman ako ng hilaw na karne? Uy, bakit kasi kakain kayo ng hilaw na karne? Lasing ako eh. Plano pala akong aswangin. Nay, kalimutan nyo na yun. Tsaka, di na siguro umiira lang mga yun. Sige. Nasa tamang edad ka na, anak. Salamat, Nay. Ang hindi alam ni Sylvia, may halong kasinungalingan ang binabanggit ng nanay ni Jonathan. Paano, Nay? Payag na ba kayo? Kailan ba kayo pupunta? Bukas. Sige. Yung mga tinuro ko sa'yo, ha? Oo, Nay. Ako nang bahala doon. Kinabukasan nagtungo nga sila sa Aklan. At pagsapit ng hapon nakarating na sila doon. Habang sila'y naglalakad, nakakita sila ng dalawang lalaki. Isang lalaking may kaedaran at yung isa medyo bata pa. Uncle Odog, balita ako ngayon daw darating si Sylvia my love eh. Talaga? Kursunada mo pala si Sylvia. Siyempre naman, Uncle Odog. Ikaw, alam kong type mo si Ching. Akin yung nanay. Sa'yo yung anak. Sige, basta pag dumating si Sylvia, popormahan ko na yan. Sylvia, sino yung dalawang yun? Hay nako, sino pa? Si matandang Odog na patay kay inay. Tapos yung pamangkin niyang si Chinito. Chinito? Hindi naman singkit yun ah. Uy, mukhang may boyfriend ka na, Sylvia. Sino ba yung maporma na yan? Wala yan, pamangkin. Makukuha natin yan ng santong dasalan. Kayong dalawang magtiyo, kung hindi kayo aalis dito sa baryo natin, dito na lang kayo mamamatay. Sylvia, sobra ka naman. Nakakainis eh. Uncle Odog, minamaliit yata tayo ni Sylvia my love. Hayaan mo, pamangkin ko, at tuturuan kita ng mga malulupit na salita, malulupit na linyahan para mapasayo si Sylvia. Hoy matandang Odog, hindi ako papatol dyan sa pamangkin mong adik. Sylvia naman, nagbago na ako. Oo, hinuli ako ng mga pulis noon. Pero nang makalabas ako,
Nagbago na ako, tignan mo, taba-taba ako na. Mataba ba yan? Mukhang kahit sipain ka ng bata, matutuwad ka eh. Kahit tumutok ka sa electric pan, tsak na mabubuwal ka. Oo nga. Tsaka, isang bulati na lang ang pipirma sa'yo eh. Uncle Odog naman. Ba't mo naman ginaganto yung pamangkin mo? Sige na, Sylvia. Dadalaw ako mamaya doon ha. Kakausapin ko si Mama Ching. Iparating mo yun sa kanya. Pagdating doon sa bahay, laking gulat ni Jonathan. Akala niya kapatid lang ni Sylvia, yung babaeng naghahain sa lamesa. Ma, nandito na po kami. Mano po? Nakatingin lang kay Jonathan ang mama ni Sylvia at inaantay niya itong magtanong hanggang sa sila'y tinalikuran. Galit yata yung mama mo. Naku, hindi. Bakit di siya sumasagot? Di ko agad nasabi sa'yo. Pipi siya. Pipi. Kaya naman pala, yung mga mata niya parang may gustong sabihin. Kaya nga, pero alam mo, kahit pipi ang si mama, marami nagkakagusto dyan. Katulad na lang nung matandang Odog na yon. Patay na patay yung kay mama. Kita ko nga eh. Medyo bastos yung bunganga. Oh, may tao. Tao po. Tao po. Kami ito ni Uncle Odog. Sumunod agad. Tapang ng iya. Teka, paalisin ko. Kayong mag-uncle, talaga bang makapal ang mukha nyo? Sylvia, magandang gabi. Di naman porkit may kasama kang maporma, dapat ko na bang talikuran yung nararamdaman ko sa'yo matagal na. Pabalik-balik ka lang dito sa Aklan eh. Pag uuwi ka, mga 3 araw lang babalik ka na ng Manila. Sylvia, alam mo namang mahal na mahal kita. At bukod pa ron, hindi mo na kakailanganin pang magtrabaho sa Maynila dahil ang aking pamangkin ay bibigyan ka ng maayos na buhay. Aba, ayos yun ah. Parang narinig ko na minsan sa radyo yun. Yan ba yung mga tono na kung tawagin ay balagtasan? Alam pala yon ng mga Manila boy. Ay ba syempre naman. Mas nauuna kami sa kaalaman ng mga taga Manila kaysa sa inyong tambay na taga probinsya. Bueno, totoo ang sinasabi ko sa iyo. Ang aking pamangkin na si Chinito ay merong malawak na karagatan. Uncle, anong karagatan? Ano nga yon yung hinuhulihan ng isda? Pispan. Ayon! Marami na siyang malawak na pispanan. May hito, may talapia. Oo. Ano ba tong ginagawa nyo? Nangliligo na ba kayo? Huwag ka makikialam dito ha. Ano ba kayong dalawa? Umalis na nga kayo. Uncle Odog, alis na tayo. Ito tandaan mo, Manila boy. Babalik ako. Pagbalik ko rito, iba na itsura ko. Maporma na ako. Nakatoksido. May magarang sasakyan. Maraming dalang pera. At lahat ng gusto ni Sylvia my love. Ibibigay ko sa kanya. Tignan ko lang kung saan kapulutin, Manila boy. Umalis ka na nga. Sadyang makulit ang mag-uncle na si Odog at Chinito dahil papatulog na sana sila nang biglang kumatok ang mga yon sa bahay. Oh, may tao na naman. Baka yung mag-uncle yan. Ako na lalabas. Lumabas noon si Jonathan at nagulat siya sa kanyang nakita. Lahat ng sinabi ni Chinito kanina totoo nga. Nakatoksido. Meron pang dalang maleta pero hindi niya sigurado kung anong laman. Aba, puro man natin ah. Mukhang sinuot mo na ipamburol mo. Uncle Odog?
ipaliwanag mo nga rito sa hampas lupang Manila Boy kung sino na ngayon si Chinito. Ipapaliwanag ko sa iyo ng mabilisan. Ang aking pamangkin ay pinamanahan ng apam. Apam? Oo, ang apam na minsang nagkagusto sa kanya, kaya lang mabilis namatay at lahat ng ari-arian ng apam na yon ay napunta sa kanya. Ngayon, dahil patay na yung apam, mapupunta ngayon yan kay Sylvia kapag iniwang ka na niya. Bastos tong matanda na to ah. Sige nga, labas mo nga ulit dila mo, puputulin ko yan. Talagang pinipikon mo ako ha, sandali. Sige, dali mo. Antayin kita, Manila Boy. Uncle Odog. Sige, kubala. Sige. Pagbalik ni Jonathan, meron itong hawak na kutsilyo. Muling nilabas ng matandang Odog ang dila niya. Ano? Puputulin mo dila ko? Hindi. Walang hiya ka. Hindi ako makakita. Uncle Odog, bakit? Ang hapdi ng mata ko. Walang hiyang Manila Boy yan. Kinulam ako. Mangkukulam. Hoy Manila Boy, akala ko ba kayong mga Manila Boy mga malilinis? Kala ko ba walang mangkukulam sa Maynila? Ano bang sinasabi mo ha? Alam ko. Hinipan mo ko. Hindi ako makakita. Mangkukulam ka. Pamangkin, halika na. Babalikan natin ang Manila Boy na yan. Sige Uncle Odog, munda ka sa pagbabalik namin sa susunod na araw. Kinabukasan, maagang nagising ang nanay ni Sylvia para sila'y pagsilbihan. Ma, pag wala ba kami, ganun ba ginagawa ng mag-uncle na yun dito? Hindi raw mahal. Ma, buti hindi kayo binabastos ng mga yun. Parang kahirap naman kausap ng pipe. Makukuha mo yan sa pamamagitan ng senyas ng ulo, ng daliri at ng kamay at ng katawan. Oo nga. Yan yun mga sir. Teka, ba't may kasama tong pulis? Yan sir, damputin mo yung Manila Boy na yan. Hoy! Ikaw! Lumabas ka riyan. Ako? Bakit? Lalabas ka o lalabas ka? Nandiyan na po. Isang lalaking nagpakilalang pulis na hindi naka-uniforme at hindi nagpakita ng tsapa at ID. At wala ring bitbit na waran pero pilit siyang dinadala nito. Sumama ka sa akin sa presinto. Meron kang kaukulan na kaso. Teka sandali lang ho. Anong kaso naman yun? Sino ba kayo? Pulis ako. May tsapa ka ba? Meron. ID? Aba, kino-question mo pagiging pulis ko ah. Di naman sa ganoon. Bakit mo ako arestuhin? Anong kaso ko? May warrant ka ba? Bakit mo? Di mo ba ako babasahan ng karapatan? Ganoon. Nilabasan siya ng baril noon. Napataas na lang ng kamay si Jonathan kaya siya sumama sa lalaking yun. Ano? Kala mo siguro Manila Boy kaya mong maliitin ng mga probinsyano? Ngayong arestado ka na, magkakaso kami sa iyo ng patong-patong na kaso sa korte. O ano? Hinipan mo yung mata ko. May kaso ka dyan. Bakit? Nabulag ka ba? Hindi. Anong kaso ko? Huwag ka nang marami pang sinasabi dyan. Sumama ka na sa akin. Sinama nga noon si Jonathan. Pero nang isasakay na ito sa jeep owner, humarang ang nanay ni Sylvia. Bakit? Sino ba ito, Odog? Sino ba itong babaeng to? Ching, ang aking minamahal. Pinaalis ko lang yung maaring maging sagabal sa pagmamahalan nating dalawa. Yon ang mga banat ni Uncle Odog ko. Kalokohan to. May baril ka lang kaya ka matapang. Alisin mo yung baril mo. Magsuntukan tayo. Ganon. Tinutukan siya nito sa leeg, kaya siya natahimik.
Sylvia, pumunta ka sa barangay. Humingi ka ng tulong. Agad na pinatakbo ng lalaki ang jeep owner. Mabuti na lang dahil naharang ito ng tunay na mga pulis. Nang dahil doon inaresto yung lalaking may baril. Sir! Wala naman kaming kinalaman dyan eh. Huwag ka nang marami pang sinasabi ha. Sumama ka na. Pati ikaw. Sir naman, ang isang matandang katulad ko, hindi na dapat pinapatawan pa ng kaso sa batas. Marami ka pang sinasabi. Sakay! Kinahapunan pinakawalan din ang mag-angkel. Pero yung lalaki na may baril ay tinuluyan. Uncle Odog, parang piling ko tayo na argabyado dun ah. Sinabi mo pa, kukuha ka lang kasi ng bayaran. Eh wala pang yag balls. Kumuha ka ng iba. Uncle Odog. Sa totoo lang, medyo may gumugulo sa isip ko eh. Ano yon? Nagtataka ako rin kay Mama Ching. Parang hindi yata tumatanda yung tao na yun. Kita mo na may tsura. Sexy. Maputi. Halos kaparehas na kaparehas ni Sylvia My Love. Ano kayang sikreto ng mga yon? Baka naman aswang yan si Ching. Di naman siguro. Sabagay. Kilala ko yung batang yan. Medyo may edad na rin ako noon nang isinilang yan. Maliit pa lang yan. Ay patay na ako dyan. Kahit na nagkaanak yan, mahal ko pa rin yan. Buti Uncle Odog, di mo binanatan yung napangasawa noon ni Mama Ching. Yun na nga eh. Pinairal ko pa rin ang pagiging professional ko. Kaya nagantay ako ng pagkakataon kaya ayon, bullseye! Anong bullseye? Ano yun? Patay? Oh, pinatay ko yung asawa ni Ching. Uncle Odog naman, wag mo naman akong tinatakot. Alam mo kung paano ko nagawa yon? Paano ba? Gusto mong malaman talaga lahi natin? Malamang na hindi pa sinasabi sa iyo ng itay mo. Ganon? Ikaw pala ang pumatay sa nanay ni Sylvia? Hoy, Manila boy! Kanina ka pa riyan? Kararating ko lang. Pero medyo may naulinigan ako. Agad na sinumbong ni Jonathan sa barangay ang mga narinig niya. Halos mahigit 2 dekada na rin kasi ang nakalipas. Simula nang mamatay ang tatay ni Sylvia at parabang natabunan na ang kaso. Sinuplong din siya sa mga pulis dahil sa pag-amin nito na siya ang pumatay sa tatay ni Sylvia. Pero ayon sa mga pulis matagal na raw nahuli ang salarin at inamin din daw noon na sila ang pumatay. Dahilan kung bakit hindi pwedeng dakipin si Uncle Odog. Naniwala ka naman! Nagbibiroan lang kami. Nagsumbong ka agad. Nagsayang ka agad ng pagod, ng bunganga, ng laway. Akala mo mapapakulong mo ko, hindi mo ako kaya Manila boy. At baka nakakalimutan mo. Hinipan mo ko. Alam ko yung klase ng ihip na yon. May kasamang pangungulam. Kaya pala paggising ko nung nakaraang araw medyo may muta-muta na yung mata ko. Uncle Odog naman, natural lang sa isang matandang gurang yung nagmumuta ang mata. Ano? Totoo yun. Kayong dalawa, kung wala kayong magawa sa buhay, pakiusap lang. Huwag niyo na kaming guluhin. Tahasan kong sasabihin sa inyo na minsan ko pa kayong makita ron sa bakuran nila Sylvia. Ipapakita ko sa inyo kung sino ba talaga ako. Nagkakaintindihan ba tayo? Aba, baka nakakalimot ka. Nandito ka sa Aklan. Kaya hindi mo kami pwedeng basta takot-takutin dyan. Siya nga naman, Manila boy. Bakit sino ka ba? Ha? Sino ka? Wala. Umalis na lang si Jonathan pagkatapos nun. Pero tinuloy ni Uncle Odog ang sinasabi niya kanina kay Chinito. May nakadinig nun
at nakarating kila Jonathan at Sylvia. Uncle Odog, totoo bang... Ano? Oo, totoo yon. At yung nahuli ng mga pulis, yon yung mga inutusan kong pumatay. Ang usapan namin kahit pitpitan ng yagballs, wala nga amin na ako ang mastermind. Bakit? Binabayaran mo ba yung pamilya nun hanggang sa ngayon? Hindi. Ganon kabait makipagkaibigan sa mga aswang. Ano? Aswang? Yan ang sikreto namin. Ng pamilya natin. Marahil hindi mo pa ngayon alam, Chinito. Ibig sabihin, patay ako aswang din? Hindi pa sa ngayon. Pag malapit nang mamatay ang tatay mo, Chinito. Ayon, aaloking ka na niya ng kulay itim na bato. Sa iyo at sa gusto mo, kukunin mo yon para maipasa sa iyo ang karapatan at kapangyarihan. Hehehe, Uncle Odog naman. Huwag kang tumawa. Totoo yon. Ganun ba? Ano na nga nangyayari? Dahil sa ako'y isa ring lihim na aswang. Yung mga kakilala kong inutusan ko, kinain nila ng buhay yung tatay ni Sylvia sa bisaya ng utos ko. Ganun ba? Buti hindi ka na sumasalaki ngayon sa mga ano rito. At bakit hindi? Gagawin kong muli yon kapag nag-cross ang landas namin ng Manila Boy na yan. Alam mo, yung Manila Boy na yan, alam kong aswang yan eh. Sigurado ako dyan. Aswang din? Ay, maaari. Di ba pag aswang nagkakasundo? Aba, hindi porkit aswang din siya. Magkakasundo na kami sa mga bagay-bagay. Kahit hindi kami parehas na masyadong tao, nag-aaway din kami. Ganun ba? Ayan ang plano. Teka, may bata pala doon. Oo nga no. Hoy! Halika rito! Isusumbong ko kayo! Nagtatakbo ang batang iyon papunta kila Jonathan at agad na sinabi ang mga nadinig niya. Lumabas si Jonathan bitbit ang isang patalim. Hinagad-hagad niya ang mag-Uncle Odog at Chinito at bilis-bilis naman itong tumakbo. Bumalik kayo rito! Sigaw ni Jonathan. Tama na yan! Hayaan mo na sila! Yan talagang dalawang yan. Nagtataka talaga ako kung bakit ayaw kayo tigilan eh. Naku, malaki lang talaga pagkakagusto nila sa amin ni Mama. Dahil sa pangahabol ni Jonathan sa magtiyo, akala niya matitigil na mga yon. Dahil isang gabi, maglalabing-labing sana si Sylvia at si Jonathan nang makadinig sila ng parabang may tao sa labas. May kumakalutkot din sa gilid ng bahay. Tapos may tumalon sa bubong at tumahakbang. Ano ba naman yan? Bakit hindi tayo magkaroon ng pagkakataon para sa ating dalawa? Ewan ko ba? Sandali lang. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang nanay ni Sylvia. Sumesenyas ito na huwag siyang lalabas. Bilang pagrespeto sa nanay ng kanyang kasintahan, bumalik na lang ito sa loob ng kwarto. O ano nangyari? Si Mama nandun nakaharang. Huwag daw akong lalabas. Baka kasi mapano ka. Kaya nga. Maya-maya pa. Nakadinig sila ng malakas na alulong na siyang mas lalong nagbigay ng takot kay Jonathan. Aso ba yun? Hindi ko alam. Tapos nakarinig sila ng salita ng isang matanda. At ang pagkakadinig ni Jonathan, yung nagsasalita nasa loob lang ng bahay. Hindi pwede. Hindi maaari. Sino yung nagsasalitang matanda? Baka may nakapasok na tao. Ewan ko. Nakatulog na lang sila ng ganon ang kalagayan. At pagsapit ng umaga, may nagpupot-pot sa labas
senyales na mukhang may nagtitinda ng pandesal. Agad na lumabas si Jonathan para sana bumili. Pero laking gulat niya dahil yung nagtitinda ng pandesal walang iba kung hindi si matandang Odog. "Manong, pabili po." "Ilan?" "Ikaw?" Kalma ka lang, Manila Boy. "Ano ba talagang gusto mo, ha? Alam mo kung inaabot kita, baka nasalaksak kita. Pasalamat ka wala akong dalang kutsilyo ngayon." "Manila Boy, nasa probinsya ka. Wala ka sa Maynila. Hindi mo dapat pairalin yung init ng ulo. Yan ang papatay sa'yo. Hindi mo alam kung ano talagang ginagawa namin. Hindi lang pagkakagusto kay Sylvia at kay Ching ang pakay namin." "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Jonathan? "Umalis ka na, tandang Odog." "Sige, pero babalik ako." Mapang-asar talaga ang matandang Odog na yon. Hindi mo na malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pinaggagawa nila kung bakit sila parang laging umaaligid sa bahay. Ma, birthday mo na sa 1 linggo ah. Mahal, ano bang ihanda natin kay mama?" Kahit na simpleng, simpleng handa. Pang 49 na ba ni mama? Oo. Aba, sadyang maganda pa rin talaga si mama. Kaya nga marami nagkakagusto dyan. Hindi bale. Bibilan ko si mama ng cake. Tsaka sopas, spaghetti. Hala, ang dami naman. Wala naman tayong bisita kundi yung mga kamag-anak lang namin. May kamag-anak pala kayo rito? Bakit di mo agad sinabi? Sige. Nang dumating ang kaarawan ng nanay ni Sylvia, ni maski isang kapitbahay wala man lang pumunta. Akala ni Jonathan na masisira na lang ang pagkain. Pero laking gulat niya nang may huminto na isang jeep na naglalaman ng 7 katao. Karamihan sa mga yon purong mga lalaki. Teka, sino yung mga yun? Ay, yung mga kapatid ni Mama. Happy birthday! Happy birthday! Teka, sino to? Magandang araw po. Jonathan po, kasintahan po ni Sylvia. Ganun ba? Si ate? Nandun sa loob, Tiyo, mano po? Oh. Napakalalakas daw kumain ng mga yon. Halos hindi natikman ni Jonathan yung hinanda niya. Ate, mabait naman pala tong mapapangasawa ni Sylvia. Opo, Tiyo. Katunayan, laking Maynila po ako eh. Laking Maynila baka mo. Yan ang mga gusto namin, yung mga dayo. Bakit naman po? Ayoko kasi sa mga tambay dito eh. Bukod sa mga walang pangarap sa buhay, mukhang gugutumin ka pa araw-araw. Totoo yon. Alam mo, Tiyo, yung mag-uncle doon sa labas, yung si Chinito tsaka si Odog. Akala mo mga detective na palagi na lang nakasilip, nakabantay, na tinitignan kung ano bang gagawin namin. Yung bang dalawang nakatambay doon sa labas? Birthday naman ni Ate Ching. Bakit di mo sila ayain dito para makilala din namin? Nako, Tiyo, wag na kasi... Sige na. Pag hindi nyo inaya yung dalawang yon, ako ang pupunta ron. Sige na, mahal. Okay, sige. Uncle Odog, kanina pa tayo nagpapapansin dito, mukhang wala yata tayong planong ayain sa birthday yan ni Mama Ching. Hayaan mo sila. Mga malalakas silang kumain eh. Baka kulang pa sa kanila yung hinanda. Tandang Odog, Chinito. Ayan na, grasya. Tinatawag kayo ng kapatid ni Mama Ching. Bakit daw? Birthday. Sige! Yan ang grasya. Pero teka, Uncle Odog, okay na ba itong forma ko? Baka kailangan ko na naman magsuot ng tuxedo. Tapos syempre, dapat may regalo ako kay Mama Ching. Ako din. Sandali lang, iho. Bigyan mo kami ng 10 minuto. Pagbalik namin, formado na kami at may dala pa kaming regalo.
Parang nawawala yung galit ko sa inyo ah. Sige na nga. Pagdating ng mag-angkol, si Tandang Odog nakasuot ng tuxedo. Meron pa itong bitbit na regalo na nakabalot. At ganon din si Chinito. Happy birthday, Mama Ching! Happy birthday, my love Ching! Ano ba kayong dalawa? Kakain ba kayo? O hindi? Ay, wag naman. Nandito kami para maki-birthday. Karami nyo pa kasing sinasabi. Mamaya ang kantahan. Magtutos tayo mamaya. Maghaharap tayo sa malaking bote ng lambanog. Sige, diyan ako magaling. Ibinigay nila yung regalo at tinanggap naman yon ni Mama Ching. Natuwa ang mama ni Sylvia dahil sa gaganda ng mga damit at saktong-sakto sa kanya. Dahil sa maputi si Mama Ching, bumabagay sa kanya yung kulay na kulay pink at dilaw. Ching, nagustuhan mo ba yung regalo ko sa'yo? Hindi sumasagot yan, para namang di mo alam. Ay, kahit isang simpleng tango lang, masaya na ako doon. Tumangulang si Mama Ching, senyalis na nagustuhan nito ang regalo ni Matandang Odog at Chinito. Oh, hindi ba kayo kakain? Nako, hindi na. Busog na busog kami ng aking pamangkin. Totoo yun! Kung gusto mo kuya, magtuos na tayo ngayon. Sige. Nilabas nito ang isang bote ng alak. Tapos naupo sila sa mahabang mesa. Ikaw Manila boy, di mo ba kami haharapin dito? Kalimutan mo na yung problema natin. Oo sige mamaya. Ayusin ko lang itong mga pinagkainan. Habang nagiinuman sila sa kabilang mesa, nakikinig lang noon si Jonathan. Alam mo kasi kuya, hindi naman sa pagyayabang. Meron akong malawak na taniman ng isda. Anong taniman ng isda? Palaisdaan, ganun, inaanihan ng isda. Parang ganun din yun. Ikaw naman kasi, Chinito, ayusin mo naman. Tapos, ibig ba sabihin nun, pinopormahan mo yung pamangkin kong si Sylvia? Opo sana, kaya lang nabingwit yata ng Manila boy na walang pera yung pamangkin mo. Hindi naman porket taga rito kami. Wala na kaming pangarap sa buhay. Ang totoo niyan, mahal na mahal ko si Sylvia. Sagutin lang ako niyan kahit ngayon. Ipatitibag ko tong bahay na to at patatayuan ko ng bato. Ganon ako kayaman kuya. Mukhang medyo mahangin tong santo ah. Hindi. Hindi mahangin yung pamangkin ko. Totoo yun. Wala lang sa itsura niya pagiging mayaman kasi maitim. Medyo sungad ang ilong, pero mayaman yan. Siguro sa pagpasok nyo rito, nakita nyo yung dalawang palapag na store doon. Yung baba na store tapos yung taas nag-gym. Sa pamangkin ko yon si Chinito. Totoo yun. Di mo ba nakita nakalagay doon na Chinito Fitness Gym, Chinito Market? Sa'yo pala yun. Sa akin nga yun, kaya nga kung magiging sa akin si Sylvia, higit pa riyan ang ibibigay ko sa kanyang kayamanan at sisiguraduhin kong hindi siya magugutom. Hindi ba Uncle Odog? Totoo yun. Kaya botong-boto ako rito sa pamangkin kong to. Hindi bale. Mag-inuman na lang tayo. Mahangin pala itong magtiyo na to. Hindi nagtagal humarap na roon si Jonathan. At ang napansin niya, sa tuwing siya na ang tagay, para bang sinasalo ng Matandang Odog ang tagay niya at sinasabing, Hops! Baka malasing ka. Ako na muna ang iinom nang inabot sa'yo ng tagay ng tiyo mo. Teka sandali lang. Para yan sa asawa ng pamangkin ko, bakit mo sinasalo? Siya nga naman Tata Odog. Bitin pa ako Diyan ka lang ha? Halos natapos na ang isang bote. Hindi man lang nakatikim ng alak si Jonathan. Bastos pala itong magtiyo na ito Ayaw akong patagayin. Huwag kang magalit, Brad.
Para din sa'yo to. Para sa'yo? Hindi ka kasi pwedeng malasing. Kailangan mong makita ang totoo. Hindi ba, Uncle Odog? Anong totoo? Ano bang sinasabi niyo? Brad, nagkamali ka, Brad. Ano, Uncle Odog? Sasabihin na ba natin? Sa palagay ko wag muna kasi paparating na naman yung tiyo. Napakabilis naman umihin ng taong yan. Oh, tagay ko na. Sa'yo na. Kanina pa nga eh. Hindi baling magtagal sa hops. Medyo pastos, wag na nating ituloy. Napansin ni Jonathan na parabang hindi nalalasing si Chinito at si Uncle Odog. Tapos ang tiyo ni Sylvia medyo lungay-ngay na. Hindi ko na kaya. Kayo na lang uminom. Yung mga kapatid ko, nauna nang umuwi. Magpapaalam na rin ako. Sige, magpaalam ka na. Hindi nagustuhan ni Jonathan ang klase ng tawa ni Uncle Odog. At pag-alis ng kainuman nila, sila-sila na lang ang naroroon. Kayong dalawa, nahihiwagaan ako sa kinikilos nyo ah. Bukod sa hindi kayo nalalasing, ano ba talagang... Brad, ganito. Yung narinig ng bata na mga sinasabi namin hindi totoo. Bakit? Bakit nyo sinabi yun? Sino ba talagang pumatay sa tatay ni Sylvia? Natigil sila ng usapan nang makita nilang nanggaling sa dilim yung nanay ni Sylvia. Nay, saan ho kayo nanggaling? Tsaka bakit may dugo yung damit nyo? Sumisenyas ito nang wala lang at mabilis itong pumasok sa kwarto. Ano kaya nangyari doon? Brad, kung ako sa'yo, umuwi ka na. Saan ako uwi? Bahay namin to. Umuwi ka na sa Manila. Bakit? Para mapasayo na si Sylvia? At ikaw, Uncle Odog? Gusto mong mapasayo si Mama Ching, ganun ba? Hindi. Oo, crush ko si Ching. Nasubaybayan ko ang paglaki niyan. Pero hindi ko siya talaga gustong asawahin. Bakit? Napaka-agresibo niyong dalawa, di ba? Jonathan, tama na yan? Sige. Paano? Sa ibang araw uli? Sige, kalimutan mo na lahat ng sinabi ko. Tara na, Chinito. Sige, Uncle Odog. Brad, ingat ka. Palaisipan kay Jonathan ang sinasabi ng dalawang yun. Hindi niya kasi mawaray kung ano ang gusto nilang iparating. Dahil sa medyo lasing na noon si Jonathan at ayaw siyang patabihin ni Sylvia dahil sa umaalingasaw na amoy ng alak na may halong sigarilyo. Doon siya natulog sa salas. Nananaginip si Jonathan na merong isang matandang babae na nakakubabaw sa kanya. Tapos sinasakal siya. Hanggang sa ito'y biglang nagising. Dahil sa nakabukas pa rin noon ang ilaw. Napatayo siya at pagtingin niya sa gilid nakakita siya ng isang matandang nakatalikod at nakahawak sa rep. Sino ka? Sino ka? Humarap yon sa kanya. Nakita niyang isang matandang kulubot ang muka tapos medyo naluluha pa yung mata. Unti-unti itong lumalapit kay Jonathan. Pero gusto niyang manlaban. Sylvia! May nakapasok! Kinuha ni Jonathan ng isang upuang monoblock at hinampas sa matandang yon. Nagkanda sira-sira yung upuan pero hindi man lang ito natinag. Sino ka ba talaga? Sa bilis ng pangyayari, hindi niya namalayan. Nanadakma siya ng matanda at binaltog sa simento. Duguan si Jonathan nung mga oras na yon.
Wag mo ako papatayin. Kinubabawan siya ng matanda habang sinasakal at yung mata nitong nagluluha na palitan ng dugo. Halos mamatay-matay na si Jonathan dahil sa pananakal ng matandang babae. Natigil lang yon nang lumabas si Sylvia sa kwarto. At ang matandang babae mabilis na tumalon sa bintana. Sylvia, sino ba yung matandang yun? Ewan ko. Hindi ko alam. Maya-maya pa yung nanay ni Sylvia lumalabas sa pintuan. Nay, pasensya na ho kayo. Birthday na birthday nyo. Nagugulo ko pa kayo. Nakatingin lang sa kanya ang nanay ni Sylvia na para bang may halong pagtatanong. Ikaw naman kasi, ayaw mo akong papasukan sa loob. Dito na lang tuloy ako natulog. Sige na, maligo ka na muna. Naligo agad si Jonathan at doon siya natulog sa loob. Pagsapit ng umaga, wala na si Sylvia sa tabi niya. Pero naririnig niyang may gumagalaw sa kusina. Tatayo na sana siya nang biglang nakita niyang merong matandang babaeng nakaupo sa duluhan ng kama. Ikaw na naman! Sylvia! Sylvia! Laking gulat ni Jonathan. Natigil siya sa pagsisigaw nang makita niyang yung matandang babae ay biglang nagpalit ng anyo. Naging siya si Mama Ching. Mama? Mama Ching? Bakit? Bakit gusto mo akong patayin? Sumenyas ito sa kanya na tumayo siya sa kama. Tapos tumayo rin si Mama Ching. Nilapitan siya nito. Tapos dinakma siya sa batok at hinalikan. Hindi na gusto ni Jonathan ang ginagawa ng mama niya. Dahil pakawarin niya ay para siyang hinahalikan ng isang halimaw. Sinuntok niya ang mama ni Sylvia. Kaya ito tumilapon sa kama. Pero mas ikinatuwa pa yon ni Mama Ching dahil nang siya'y nakahiga sa kama, lahat ng saplot niya tinanggal niya tapos bumayang-yang sa harapan ni Jonathan. Ano? Ayoko! Kadiri ka! Lumabas si Jonathan sa kwarto. Pinuntahan niya si Sylvia at sinabi ang nangyari. Akala niya'y walang alam si Sylvia sa mga nangyayari. Sige na. Anong sige na? Ano ba yun? Sige na, pagbigyan mo na si Mama. Ano? Alam mo yon? Oo, anak niya ako eh. Sylvia naman. Walang nagawa si Jonathan nang pagtulakan siya ni Sylvia papasok sa kwarto. Nung mga oras na yon, nandun pa rin si Mama Ching nakahubad at nakabuyang-yang. Naglock ng pintuan si Sylvia sa labas para wala nang makapasok sa loob. Kaya pala hindi ka tumatanda. Kasi aswang ka. Sinesenyasan siya ng nanay ni Sylvia. Sinasabi nitong lumapit siya. Pero ayaw ni Jonathan. Hanggang sa napikon na si Mama Ching at bigla itong bumalik sa pagiging matanda. At sa unang pagkakataon ngayon lang niya narinig ang boses nun. Masyado kang maarte. Anakan mo ko. Anakan mo ko, iho. Kadiri ka! Anong anakan? Dahil sa diring-diri si Jonathan sa mama ni Sylvia, kumuha ito ng matigas na bagay at akmang ipupukpok ito sa mama ni Sylvia nang biglang bumukas ang pintuan. Akala ni Jonathan si Sylvia ang papasok pero ang mag-angkol na Odog at Chinito ang nabungaran niya. May bitbit ang mga ito na buntot pagi. Tapos yung isa may dalang asin. Sinabuyan ang mama ni Sylvia at walang poknat ang paghampas ng buntot pagi. Akala mo siguro, aswang, matatakasan mo kami?
Ngayon, malalantad na ang pagiging aswang nyo rito. Teka lang, anong ginagawa nyo? Hoy, niligtas ka lang namin sa tiyak na kapahamakan. Ano? Huwag kang magbulag-bulagan. Alam kong alam mo ng aswang ang nanay ni Sylvia. Hindi totoong gusto ko siya. Matagal ko na siyang sinusubaybayan dahil duda na ako sa lahing yan. At hindi totoo yung narinig ng bata na ang lahi na may aswang. Yan ang totoong aswang at hindi kami. Maya-maya pa si Sylvia pumapasok, bit-bit ang mahabang kutsilyo at agad na inundayan si Uncle Odog. Mabuti na lang dahil nakalihis ang matanda. Dahilan kung bakit pinukpok niya ito ng matigas na bagay sa ulo. Bulagta rin si Sylvia sa kinahihigan ng nanay niya. Tama na! Tama na! Brad, wag mo silang katigan. Kasi, kung pumatol ka dyan sa matandang yan at nabuntis mo siya, papatayin ka rin nila. Tsaka alam mo ba, yung mga kalahi noon, nung gabing birthday niya kahapon, nako, kung hindi namin nilasing yun, Jack, sila makikinabang sa'yo. Ano, naniniwala ka na? Unti-unting bumangon ang nanay ni Sylvia tapos agad na sinakmal si Chinito. Nang laban si Chinito, dahil sa ito'y merong hawak-hawak na maliit na kutsilyo, pinagsasaksak niya ang tagliran ni Mama Ching. Maya-maya pa si Sylvia naman ay bumangon. Bigla rin itong naging itsurang aswang na siyang ikinagulat ni Jonathan. Sylvia, pati ikaw? Hindi! Dito ay tahasan ng inamin na mag-ina. Kaya daw hindi sila tumatanda dahil sa pagiging aswang nila. Ano? Aswang talaga kayo? Tandang Odog, akala ko... Oo. Nasubaybayan ko ang paglaki nila pero ngayon ko lang natumbok ang pagiging aswang nila. Yung edad na 48 na may itsurang akala mo 18. Hindi normal yon. May sikreto at yon ang inalam namin at kung hindi mo lang naitatanong, nung mga nakaraang buwan bago ka pa dumating dito, talamak ang patayan ng mga alagang baboy, kambing, baka, kalabaw at hindi lang yon, pati na rin ng mga buntis. At dahil sa madalas kaming nakatambay rito ng pamangkin kong si Chinito, minsan nakikita namin na itong si Ching ay lumalabas sa kadiliman at dugo-dugo ang damit. Ano naman ibig sabihin nung sinama mong lalaking may baril? Ang ibig sabihin nun, gusto ka lang naming kunin. Gusto ka naming ihiwalay sa pamilya na to. Itatakas ka namin. Di nyo agad sinabi. Tama na yan. Masyado kayong maraming pinag-uusapan. Muli na namang bumukas ang pintuan at pumasok ang tatlong lalaking malalaki ang katawan. Sinakal nun ang magtiyo na si Odog at Chinito tapos binaltog sa simento. Mabilis silang nawalan ng malay hanggang si Jonathan na lang ang natitira. Magaling din ang utak ng dalawang to. Nilasing nila ako para hindi kita makuha. Ngayon, kahit araw na araw, mananagot ka! Anong mananagot ka? Wala akong kasalanan. O sige, para wala nang marami pang paligoy-ligoy pa, tignan natin ang galing mo. Anong gagawin mo? Isang mas nakakatakot na aswang ang nakita noon ni Jonathan. Di hamak na nakakatakot ito kesa sa nanay ni Sylvia at maging si Sylvia. Yung mga kasama noon na lalaki ay nagbalit din ng anyo. Naging mas nakakatakot ang mga yon. Nung mga oras na ito, napaupo na lang sa isang sulok si Jonathan dahil wala na siyang pupuntahan. Napapikit at napapanalangin na lang noon si Jonathan na sana merong taong darating upang siya iligtas. Narinig niyang lumalakad ang mga yon. Narinig niyang nagtatawanan ng mga ito.
at nagsasalita sa wikang hindi niya maintindihan. Hanggang sa naramdaman na lang ni Jonathan na mayroong humawak sa magkabila niyang paa, kamay, ulo at balikat. Nakita na lang niyang binitbit siya ng mga ito papalabas ng kwarto. Itinali siya sa likod kung saan merong maliit na bodega na tambakan ng mga gamit. Anong gagawin niyo sa akin? Sylvia! Ano ba to? Pasensya ka na. Kailangan namin ng alay. Anong alay? Ano yun? Huwag ka nang marami pang sinasabi dyan. Bukas ng gabi, ang pagsikat ng bilog na buwan, kinakailangan ka naming ialay sa aming Panginoon. Panginoon? Isa lang ang Panginoon! Naiiyak siya sa takot at hindi rin namalaya ni Jonathan na naihina pala siya sa salawal. Yung dalawang mag-angkol, binalibag din sa tambakan ng mga gamit. Hindi naman sila nakatali at humihinga pa sila. Angkol! Angkol! Gising nga, Angkol! Nasaan tayo? Nandito tayo sa bodega. Dito sa likod. Tumakas na kayo. Magsumbong kayo kay Kapitan. Sige na. Hindi tayo makakatakas. Nakakandado yung pintuan. Wala rin tong bintana. Ang hirap huminga. Dahil sa nakatali noon si Jonathan, hindi talaga siya makawala. Kaya't yung mag-angkol na lang ang may pag-asang makatakas at makapagsumbong. Tiyo, pag may nagbukas ng pinto, hahampasin ko yung ulo. Tatakbo ako. Hihingi ako ng tulong. Sige, sakit ng ulo ko. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, bumukas ang pintuan. Eksaktong nakaabang noon si Chinito kaya't hinampas niya sa ulo yung pumasok. Si Sylvia pala yung pumasok at may dalang tubig at pagkain. Mabilis na natapon yung pagkain at tubig at nawalan ng malay si Sylvia, ito'y humandusay sa harapan ni Jonathan. Sige, dyan lang kayo! Sylvia? Sylvia, mahal! Gumising ka! Ano ka ba? Ikaw ba talaga yung wala kang katakot-takot ha? Mahal pa tinatawag mo dyan? Aswang ang pamilyang yan! Sylvia! Tumihimik ka! Baka mamaya pumunta rito mga yon. Marinig nilang bulagtatong si Sylvia. Inaantay nila na darating ang tulong. Ang problema, sumapit ang dilim. Hindi dumating si Chinito. Si Sylvia nung mga oras na yon tulog na tulog pa rin. Maya-maya pa bumukas ang pintuan at pumasok ang nanay ni Sylvia. Si Sylvia? Anak ko? Walang yaka! Sigaw ni Uncle Odog at agad itong hinampas sa batok. Bulagta rin ang nanay ni Sylvia. Nagpatong ang katawan ng magnanay. Habang si Jonathan, pilit na kumakawala nung mga oras na yon. Anong gagawin natin? Tumakas na tayo. Mukhang hindi na babalik si Chinito. Gabi na. Dapat kanina pa tayo tumakas eh. Hindi po pwede. Makikita nila tayo. Baka nga si Chinito kaya hindi nakabalik kasi... Kasi ano? Kasi baka nahuli. Eh di sana, chinek tayo dito ng mga aswang na yon. Ang gulo, Uncle Odog. Dahil sa madilim na nung mga oras na yon, tinangka nilang dalawa na tumakas sa bodega. Kaya lang, pag-ikot nila sa likod, kung saan merong malapit na daanan, nagulat sila dahil may nag-iinuman na mga lalaki. Tapos, ang dami-daming karning nakahain sa mesa. Karamihan doon hindi mga luto at sariwa pa yung dugo. Oy! Mabuti naman at lumabas na ikainuman ko. Wika ng uncle ni Sylvia. Si Chinito. Chinito? Wala na. Kinarne na namin si Chinito.
Kayong dalawa na ang kasunod. Nagulat sila sa sigaw ng lalaki sa likod at agad silang pinag-umpog. Bumulagta na naman silang dalawa dahil sa lakas ng puwersang pinakawalan ng lalaking yon. Itay! Si Tia Silvia, tsaka si Lola Ching gising na. Anong gagawin niyo sa amin? Ano pa? Iaalay kita. At ang matandang to, ewan ko kung masarap pa ang dugo nito. Baka mapait na yan. Itinali na naman sila ng mga yon. At pagsapit ng alas 7, sinakay sila sa jeep owner. Habang nakabusa ang bibig at nakatali ang kamay at paa tapos nakapiring. Iniisip na lang noon ni Jonathan na kung ito na ang huling buhay niya sa ibabaw ng lupa, sana'y ang naiwan niyang nanay sa Maynila. Gabayan at huwag pabayaan. Tumahimik ka dyan. Baka gusto mong laslasing ko na ilalamunan mo agad. Nangangarap naman si matandang Chinito na sana'y masalabat sila sa checkpoint ng mga militar. Meron kasing kampo ng militar malapit doon, pero hindi nila alam ang kasalukuyang nangyayaring problema sa tahimik na baryo. Makalipas ang 1 oras, ibinaba na sila ng mga ito. Pinagtulong-tulungan silang bitbitin, tapos itinali sa puno. Jonathan, nakatali na tayo. Tanggal na ipiring natin. At wala nang busal ang bibig. Anong gagawin natin? Ano pa ba? Manalangin na lang tayo. Hindi rin tayo makakatakas sa kanila eh. Kung nandun tayo sa bahay nila Silvia, na merong mga kapitbahay, pero wala man lang nakakita, hindi tayo nakatakas. Nakarne nila si Chinito ng ganun-ganun lang. Uncle Odog! Teka, si Chinito yon. Ha? Akala ko, Oo, boses ni Chinito yon. Uncle Odog! Tulungan mo ko, Uncle! si Chinito pala ay nasa kabilang bahagi lang ng puno at nakatali din. Nang makita sila ng mga lalaki doon, tinanggal nila si Chinito sa pagkakatali at nilipat malapit sa kanila. Akala ko, patay ka na eh. May nakita kaming patong-patong na karne ron sa likod. Uncle Odog, Jonathan, kaya di ako nakabalik. Nahuli nila ako eh. Dapat kasi tumakas na rin kayo nung may araw pa. Eh kung ikaw nga di ka nakatakas, kami pa. Sa bagay. Uncle, kanina pa ako rito eh. May nakita akong paraan. Anong paraan yon? Tsaka sabi nung isa, sa susunod na gabi pa raw tayo pagpaparty-partihin. Anong plano? May nakita akong paraan. Yung kubo na yon, may nakita akong bagong panganak na babae dun eh. Maganda siya. Sexy. Type ko siya. Ano ka ba? Ayusin mo nga. Biro lang. May magandang babae dun. Palagay ko asawa yun nung isang humuli sa atin dito. O tapos? Lumapit siya sa akin. Tapos sabi niya, gusto na raw niyang kumawala sa asawa niya. Eh baka aswang din yun. Hindi. Sabi niya hindi raw siya aswang. Hindi raw siya taga rito. Sabi niya, taga Pampanga daw siya. At ang pakilala sa kanya nung uncle ni Silvia, isang mayaman na lalaking negosyante na dayo lang doon sa Pampanga. Kaya napaibig siya. Eh, gagawin lang pala siyang punlaan nang inuwi siya rito sa Aklan. Tapos, ano magagawa ng babaeng bagong panganak? Sabi niya sa akin. Dahil nga sa mga susunod na gabi pa tayo pagpaparty-partihin, gagawa daw siya ng paraan. Pag nakatakas daw siya, magsusumbong daw siya sa mga taong makikita niya. Teka, nasa na ba yung mga yon? Nandun. Parang nagpupulong sila eh. Para bagang may pinag-uusapan sila ng masama tungkol sa atin. Palagay ko iniisip nila kung paano nila tayo kakarnihin.
Diyos ko, huwag naman sana. Kawawa naman yung inay ko doon. Sa loob ng magdamag nandon sila nakasabit sa puno. Pero meron naman silang tinatapakan. Doon na rin sila nakatulog pero hindi sila nahulog dahil nakatali sila. Kinabukasan nakita nilang parang normal lang ang mga tao doon. Para bang hindi sila mga aswang kung titignan. Dumaan pa nga si Sylvia at sinigawan ito ni Jonathan. Sylvia! Mahal! Normal ka na? Tao ko na ulit? Mahal! Pakawalan mo ko rito. Ihing-ihina ako eh. Gusto ko rin maligo. Tabi tayo. Sige na, mahal. Hoy, nababaliw ka na ba? Kamakailam. Mahal. Di ba mahal mo ko? Di ba niligawan kita sa trabaho mo? Dinadalang kita ng chocolate. Ng lahat ng pagkain na gusto mo. Ng flowers. Sinusundo kita, inahatid kita ron sa apartment mo. Di ba? Nakalimutan mo na ba yon? Hindi kita mahal. At kaya lang kita dinala rito at pinaniwala para sana kay mama. Para madagdagan ang lahi namin. Kasi hirap kaming magparami pag kami-kami ang magiging mag-asawa. Mahal! Ikaw mahal ko. Hindi mo ba nararamdaman yung sinasabi ng puso ko para sa'yo? Bahala ka sa buhay mo. Tinanggihin mo si mama. Sana buhay ka pa ngayon. Sa susunod na gabi, kakarnihin na namin kayo. Mahal. Huwag naman oh. Tumahimik ka na. Sarado na isip ng Sylvia na yan. Hoy Sylvia, kapag ako nakawala rito, gagawin ko na yung masama kong balak sa'yo. Total, gusto rin naman talaga kita noon pe. Pero ngayon napatunayan kong aswang ka na. Okay lang yun. Tutuloy ko pa rin masama akong plano sa'yo. Gagahasain kita ng paulit-ulit. Tataniman kita ng mga tiyanak sa tiyan. Sa ganung paraan, makaganti man lang ako sa'yo. Walang yakang aswang ka. Ako din! Kapag nakawala ako rito, yang si Ching, hindi ko yan patatawarin sa kama. Kahit ako'y matanda na kaya ko pang tumatlo. Sa loob lang ng isang oras yun At pagkatapos nun, sigurado ako, yung nakikinood, mapapasigarilyo pagkatapos. O kayong dalawa, mamamatay na lang kayo, puro pa kayo kahanginan. Bakit di kayo magbago? Anong magbago? Walang magbabago. Gagawin namin ng masamang yon pag nakawala kami rito. Masama sila eh. Kaya pasamaan na lang ng ugali. Hoy, at magpahanggang sa ngayon nangangarap pa rin kayong dalawa. Walang masamang mangarap. Huwag niyo na rin pangarapin na makakatakas pa kayo. Dahil parating na ang bilog na buwan. Ilang oras na lang. Hoy halimaw, kapag nakawala ako rito, puputulin ko yung ulo mo. Papatayin kita. Yun ay kung makakawala ka pa dyan. Kapag hindi ka nakawala, pasensya ka na lang. Talastasan, payabangan at kung ano-ano pa. Yan ang nangyari sa araw na yon. Hindi na sila binigyan ng pagkain. Hindi na rin sila pinainom. Pinabayaan silang nakasabit sa puno. Gutom na ako, Uncle Odog. Di ba, marami ka namang alipores sa atin. Yung mga tauhan mo sa pispanan. Oh, hindi mo ba nabanggit sa isa mong tao na kung hindi tayo makakabalik, tumawag na siya ng tulong? Sinabi ko ba yon? Di ba nga nung nagiinuman tayo? Hindi ko matandaan. Si Ruel pa ba na pagsabihan ko makakalimutin yun eh. Baka nga nagnako na yun ng sako-sakong tilapia ngayong wala ako doon. Nako, oo nga pala. Malikot nga pala ang kamay nung Ruel na yon. Tsak na nagnako na yun at isinako yung mga talapia at ibinenta. Tsak na uuwi na yun ng Cebu.
Walang iya siya. Pag nakawala ako rito, talagang yari sa akin ang Ruel na yan. Pagdating ng 6:00 ng hapon, dahil sa sila'y lungay-ngay na nang lalambot na ang buong katawan, tinanggal na sila sa pagkakatali at agad naman silang bumagsak sa lupa. Wala silang puwersa para tumayo o kahit man lang tumakbo. Uncle Odog! Uncle Odog! Para akong mawawalan ng hininga. Pilitin natin. Kayo mawala ng pag-asa. Yung si ate o yung taga Pampanga. Nakatingin siya sa atin. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Maya-maya pa yung isang lalaki doon lumapit sa kanila at pinagtatadyakan ng mukha nila. Hindi pa ito nakontento, dinaganan pa ang mga tiyan nila. Kaya mas lalo silang nabunsol at nanghina. Ano ba naman kayo? Wala nang laban sa inyo yung mga tao. Bakit ginaganon nyo pa? Malambing talaga yung Kapampangan. Uy, mamatay ka na lang, napansin mo pa'y kalambingan ng Kapampangan. Maganda siya. Parang type ko siya. Walang iya talaga tong mag-uncle na to. Mamamatay na lang kayo, puro kayo kahanginan. Type ko siya. Ate! Hoy, bali, wag mong tawagin. Ate! Bakit? Baka naman pwedeng makahingi ng tubig. Sige na, kahit soling pagkakataon lang. Nang dahil sa pinagbigyan sila ng mga tao doon, nagkaroon sila ng kaunting lakas para tumakbo. Hindi yun inaasahan ng lahi ni Silvia. Nakatakbo sila kaya't nakalabas sila sa lugar na yun. Tapos sa hindi kalayuan nakakita sila ng bangka. Dagat na pala yung kabila. Dahil sa hinahabol sila ng mga ito, mabilis nilang pinaandar ang bangka. Sa pamamagitan ng paghatak ng lubid, umandar ang bangkang di makina at nakalayo sila sa lugar na yun. Akala nila'y ligtas na sila. Laking gulat nila nang biglang si Chinito ay nawala sa likod. Nasaan si Chinito? Hindi ko alam. Nadagit pala si Chinito ng isang aswang na kalahi ni Silvia. Matapang yung dalawa na bumalik sa lugar na yun at naghamon. Silvia! Nasaan yung kasama namin? Oy, bumalik ang pagkain. Bumalik kami rito. Ano na? Nasaan ang kasama namin? Ibigay niyo sa amin. Uncle Odog, ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko eh. Ayokong basta mamatay nang hindi lumalaban. Ano? Laban? Laban! Matapang nilang sinugod ang mga lalaking malapit sa kanila. Pero ng mga oras na yon meron na silang bit-bit na mga galon-galon na maliliit na nakasingit sa mga bewang nila. Laman noon ay tubig alat at agad nilang binuhusan ng mga aswang. Mabilis namang nagpulasan ng mga yon nang matikman ng alat ng dagat. Ano? Takbo! Nandun siya! Nandun daw si Chinito. Pumunta sila sa likod ng kubo at nakita nilang nandun nga si Chinito. Marami na itong sugat sa katawan. Senyalis na mukhang pinagkakagat at pinagkakalmot ng mga aswang. Yung mga lumalapit ay sinasabuyan nila ng tubig dagat. Hindi naman sila makalapit nung mga oras na yon. Sige! Lapit! Akala nyo Sige! Nang tuluyan nang makawala si Chinito, binitbit siya ni Jonathan at tumakbo. Yung mga humahabol na malapit na sa kanila sinasabuyan nila ng tubig alat. At nang makabalik sila sa bangka, doon ay tuluyan na silang nakalayo. Nag-iingat sila baka mamaya meron na namang isang madagit sa kanila. Kala ko doon na tayo mamamatay eh. Hindi po pwedeng mabubuhay sila habang buhay.
Kailangan silang mamatay. Talaga? Magsusumbong tayo sa mga may alam. Huwag sa pulis, Uncle Odog. Saan tayo magsusumbong? Gagamitin ko pera ko. Maghahanap ako ng mga albularyo, ng mga antingero, para pagpapapatayin niyang mga hayop na yan. Nang makauwi sila sa kanila, naglabas ng maraming pera si Chinito. Naghanap sila ng mga bayarang albularyo para pumatay sa mga yon. Dahil sa lawak ng kanyang impluensya, nakakita sila ng albularyo pero hindi sa Aklan. Nagbayad siya rito para patayin ang lahi na yun. 10 mga lalaking may malalaki ang katawan tapos may mga tato ang nabayaran niya. Agad naman pinuntahan ng mga ito ang lugar kung saan matatagpuan sila Silvia, pati yung bahay nila sinunog. Makalipas ang 1 araw bumalik ang mga binayaran. Ayon sa mga ito, wala na raw ang mga aswang sa lugar na yun. Salamat naman kung ganon. Hindi man sila napatay pero nakaalis na sila rito sa Aklan. Teka, sigurado bang umalis na sila rito? Oo, natakot na mga yon. Tsak nalilipat na ng ibang lugar ang mga yon. Chinito, paano ko? Bibigyan kita ng pera. Umuwi ka na lang sa inyo sa Maynila. Sige. Binigyan siya ng pera ni Chinito. Pero hindi rin siya basta nakaalis nung araw na yon dahil may schedule ang barko. Kinakailangan pa nilang mag-antay. Sigurado bang okay ka lang dito, Jonathan? Okay na po ako rito sa hotel. Ligtas na po ako rito. Mabuti kung ganon. Siya nga pala. Itong address ko sa Manila. Pag napadpad kayo dyan, dalawin nyo naman ako. Tama-tama yun, Uncle Odog. Di ba nga meron akong katransaksyon doon? Bibiling ko yung property niya ron para magtayo ng panibagong negosyo. O tama. At siya nga pala, Jonathan. Di ako titigil hanggat di naubos ang lahi rito nila Silvia. Sige, gawin mo. Magbayad ka na ng mga armadong tao. Paubos mo na yung lahi ng mga yun. Hindi po pwede. Bakit ba hindi? Aswang ang mga yun. Hindi sila basta tatalaban ng ordinaryong bala. Yan ang pakatatandaan mo, Jonathan. Sige. Paano, alis na kami? Bahala ka na dyan, ha? Aasahan namin makakarating ka ng Maynila. Sa ngayon, dito muna ako sa hotel. Isang gabi lang. Sige. Akala noon ni Jonathan mananatili na siyang ligtas sa loob ng hotel. Pero, pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nagising siya dahil bumukas ang pintuan. Sa pagkakatanda ni Jonathan, nilak niya yun. Double lock pa nga. So paano nabuksan yung lock sa loob? Dahil sa nakapatay noon ng ilaw, hindi niya nakita kung sino ang pumasok. Basta ang naaaninag lang ni Jonathan mahabang buhok ng babae na lumulugay-gay habang naglalakad sa tiles. Sino yun? Hindi ka makakatakas sa amin, Jonathan. Papatayin ka namin. Silvia! Hinataw-hataw siya ni Silvia gamit ang kutsilyong napakatalim. Nang hindi siya nito matamaan, nagpalit ito ng anyo at yung matatalas na kuko ang pinanghahataw-hataw sa kanya. Yung kitsilyo ay nandun lang sa lapag. Kung saan nagtago si Jonathan sa loob ng kwarto. Nariyan yung maglalak siya sa loob ng CR. Buksan mo to, Jonathan. Papatayin kita. Silvia! Tama na! Yung CR ay merong maliit na bintana. Medyo mababa lang yun. Laking gulat niya nang biglang may pumasok na kamay doon at sinakal siya mula sa likod. Nang dahil dito tuluyan nang nakapasok si Silvia at nakita niyang si Jonathan ay walang malay. Kakagatin sana siya ni Silvia sa leeg nang bigla siyang dumilat tapos hinampas siya ng sabon na lusaw. Tumama yon sa mata ni Silvia dahilan kung bakit siya nakalabas sa CR. Sigaw ng sigaw si Silvia sa loob habang si Jonathan hinahanap yung kutsilyo.
Desidido na rin siyang pumatay nung oras na yon. Nang makita na kutsilyo, binalikan niya si Sylvia sa loob at walang puknat na pinagsasaksak sa buong katawan. Sylvia! Pagkatapos noon may pumasok na mga tao sa loob at nakita ang karumal-dumal na krimen. Bumaha ang dugo sa loob ng CR. Tapos noon inaresto na siya ng mga pulis. Sinintensyan siya ng 30 taong pagkakakulong. At sa kabutihang palad nagkaroon naman siya ng tinatawag na pardon. Ang kwentong ito ay pinadala sa atin ni Kuya Jonathan. Nasa kapanahunan ngayon medyo may edad na. Maraming salamat po sa pagpapadala ng mahabang kwento. 0948-5230-887 yan po ang aking Viber account. Sa mga gustong kumontak sa akin, dyan lang niyo po ako kukontakin. Maraming salamat pong muli, Kuya Jonathan. Good night. Enjoy listening.
Ah,